Proverbs 12:28. In the way of righteousness there is life. Along that path is immortality. Immortality, eternal life, the most important question of all. Sa nakaraang mensahe ay sinariwa natin ang mensaheng pinamagatang The Way to Eternal Life according to Jesus. Kanina yon. At sa ating pag-aaral ay ating binalikhan ang katotohanan that the way to eternal life according to Jesus is the way of love. And that love is equated with righteousness and righteousness with love. That righteousness according to Jesus is love and loving. It's not obeying religious law. It's not submitting to religious traditions, but loving. And Jesus said very clearly that those who love are given eternal life. At kakambal ng mensahe nung ngayon, ito, part 2 pa lang ito ngayon. Kasi ang haba pag ginawa nating isa. What is the connection between righteousness and love and eternal life? Bakit itinuro ni Jesus na ang pag-ibig at pagiging maibigin ang daan tungo sa buhay na walang hanggan? Anong kinalaman ng pag-ibig sa buhay na walang hanggan? Romans 2:7, to those who, by persistence in doing good, meaning in righteousness, seek glory, honor, and immortality, He will give eternal life. Kanino daw ibibigay ang eternal life? To those who persist in doing good, in loving. Love and eternal life, the connection. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pagtuturo. Thank you for fine-tuning what we know, what we believe in. And now we ask your guidance, your light. Let your truth liberate us and let us see higher levels of your truth. Teach us. Be our speaker. In the name of Jesus, your Son, who is love, who is truth, who is life and the way, we pray. Living to the fullest is primary duty of life. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the full. No matter what many religious people say, especially those who glorify sacrifice, Jesus said, I came that you might have a full life. Living to the fullest is primary duty and purpose and gift of living, of life. Pag ating sinuri ang earthly life's tour of duty, tulad ng ginawa ni Solomon sa Ecclesiastes. Later on in his years, nearing that graduation day when he would be promoted to return to his Maker, sinuri ni Solomon ang buhay from birth to physical death. At nakita natin yung cycles of life na pinag-aralan at sinuri ni Solomon. And the tour of duty of life is first of all to get born. There's a time to be born. And then sabi niya, there's a time to die. But in between that, to survive to adulthood. And usually, to birth physical offspring and to birth spiritual and mental offspring. Ang buhay dapat ipanganak, tapos i-preserve yung buhay mo hanggat maaari, hanggat dumating ka sa point when you can reproduce physically or reproduce spiritually or mentally, basta't hindi ka dapat manatiling hindi dadami. And then the duty all throughout the time is to take care of creation and other creatures. Marami nagtatalo-talo about the commandments of God, ignoring the real first commandment. And it also tells us the purpose of life. Bakit kinreate ng Diyos, halimbawa, si Adan, ang katauhan, ang sangkatauhan? Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the garden on earth, in the Garden of Eden, to work it and take care of it. Nung nilikha ng Diyos ang mga halaman, binigyan niya ng kakayahang lumaki, lumago, at mamunga, mamulaklak, at magkaroon ng mga buto.
para ito ay ikalat at dumami uli ang mga halaman na ito, na kung tatanda na yung matandang halaman, may kapalit siya mga bagong halaman. Sabi ng Genesis, each to its own kind. Ang bawat hayop ay magkakaroon din ng kanyang mga anak, mga apo, para dumami sila, mamatay man yung matanda, yung species nila tutuloy. The Lord God put him in the garden to work it and take care of it. This is the raison d'etre of life. The very reason why we live. To get born, to grow into adulthood. Sana huwag mo nang mabawian ang buhay hanggang hindi nagaging adult, although hindi lahat nakakarating doon, but that is the ideal. Kaya maraming tao, kaya maraming halaman, kaya maraming iba't ibang uri ng hayop. Individuals, or some individuals might even be able to live to maturity, but many of their kind, of their own species, will be able to do it for them. So magtutuloy ang kanilang lahi, magtutuloy ang creation ng Diyos on automatic recreation and renewal. And the purpose and objective, even the method of life, is to receive, and give life or love. Luke 17:33, whoever tries to keep their life will lose it, and whoever loses their life to give will preserve it. Yung nagbibigay ang kinakasihan ng Diyos. Yung mapagbigay, yung nagdadagdag, nagaambag sa buhay, nagpapaganda ng buhay, nagpapalago ng buhay, yun ang nakakawilihan ng langit. Psalm 37:29, the righteous, or the giving, the loving, will inherit the land or creation and dwell in it forever. So kung sino daw yung righteous, will inherit life. And righteousness, as we have already defined many times, is to love, to do good to others, which really means to sustain life and to keep the created life recreating, procreating, multiplying itself. Because the very essence and rule of life is recreation, recycling. Mula nung nilikha ang sangsinukob, wala ni isang patak na tubig na nawala o nadagdag sa universe. Nire-recycle ang lahat. Ganon din ang mga halaman. Yung mga dahon nila ngayon, magiging kakainin mo, magiging part of you, tapos maaagnas ka kung ikaw ay sumakabilang buhay, magiging lupa uli yun, magiging halaman na naman. Everything recycles. Proverbs 21:26, the righteous give without sparing. As you can see, over and over again, repeatedly, righteousness will be equated with giving, with loving. So, going back to life's tour of duty, dapat you are there to minimize pain. Your pain and pain of others, so that you will not only continue living, but you will also live to the fullest, as Jesus says, I came that you might have life and live it to the full. And you should minimize pain. Kaya, kinokontian natin ang pwede maging pain ng ating sarili at ng iba. Hindi yung pinaparami pa natin with needless sacrifices. And we are here to maximize fruitfulness and happiness. Hindi ka nilikha ng Diyos at ipinadala dito sa lupa para pagdusahin at parusahan at sadistahin. Ang gusto ng Diyos, excursion natin from eternity to earth, to enjoy the earth, to contribute to the earth, to contribute to life, and then meet your Maker again and go back to eternity. Because you came from God, and you will return to God. John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. You see, kabaligtaran ng buhay eh. To steal, to kill, destroy. Steal, kabaligtaran ng to give. To kill, kabaligtaran ng magbigay buhay. Destroy, kabaligtaran ng mag-develop, mas magpaganda ng buhay. Sabi ni Jesus, sila yung thief. Ako, I came that they might have life and have it to the full. Hindi humihingi si Jesus ng needless sacrifice. Yan lang talagang absolutely necessary. Ang mga disipulo nga ni Jesus sa pagpapakain ng mga tao, pagpapagaling, pagtuturo, minsan sobra silang nasagad sa trabaho. Sabi ni Jesus, alik kayo. Punta tayo sa isang nakatagong lugar, tahimik, payapa, magpahinga kayo doon at kumain. Kasi wala na kayong kapahinga sa ministry.
Hindi pinapatay ni Jesus sa ministry ang kanyang mga alagad. Ang gusto niya, may pahinga. Hindi puro trabaho. Hindi puro hirap. Ecclesiastes 5:19, si Solomon na pinakamarunong, binigyan ng Diyos ng iba yung karunungan higit kanino man. Sabi niya, when God gives someone wealth and possessions, and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is a gift of God. Habang yung iba nang-demonize ng saya, ng sarap, sabi ni Solomon, regalo yan ng Diyos. Tanggapin mo, binibigay sa'yo, ipagdiwang mo. And of course, need I say, share with others. Ecclesiastes 2:10, sabi ni Solomon, I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no reward for all my toil. Pinaghirapan naman niya yung ine-enjoy niya. At alam natin sa Solomon, mapagbigay, palabigay. So earthly life's tour of duty, do the most good to creation. Tulad ng sinabi ng Diyos kay Adan, take care of the garden. Nandun na lahat yon. Plant, replant, manage the water resources, prevent, minimize pollution, recycle, take care. Dahil alam nyo, ang Diyos gumawa lang 6 na araw. Sa ika-7 araw, nagpahinga. Hindi sa ika-8 araw or first day uli, inulit na naman niya lahat ang gagawin niya. Wala na, nagpahinga na siya forever. Kaya dapat yung kinreate ng Diyos nung unang 6 na araw must continue to recycle itself, to recreate itself. Kasi hindi na bababa ang Diyos mula sa langit para likhain na naman ang tubig na nalikha na niya. Para linisin na naman ang tubig na nilikha niyang malinis. Trabaho nating linisin yan. Hindi na siya uli bababa para mag-create na naman ng mga species. Trabaho nating huwag silang ma-extinct. Para patuloy, paulit-ulit ang buhay as God created it. It's on automatic. Kaya huwag niyo laging pinapagod ang Diyos. Diyos ko, pagalingin niyo po ako. Kumain ka ng tama. Matulog ka, magpahinga ka, nang hindi ka mangayayat at magkasakit. Ano, pagtatrabahuhin mo uli ang Diyos, pagagalingin ka niya, samantalang pinabayaan mo yung sarili mo. Kailangan alagaan mo yung creation at ikaw, primary creation ng Diyos. Don't stress yourself to the point na bumababa ang resistensya mo sa sakit. Tapos pag naghihingalo ko na, Diyos ko, buhayin niyo po ako. Binuhay na kita, ano na? Uulitin ko na naman, ganun. Ba't di mo alagaan ang sarili mo? Yun ang tinatabi natin laging law of nature. Sundin mo ang law of nature kasi ang law of nature, ang lawgiver niyan, ang Diyos because He created nature. Siya ang may sabi na pag lagi kang napuyat, hindi ka kumain ng tama, magkakasakit ka. Huwag kang humingi ng himala. Gawin mo ang tama. Pero kung gusto mo, di humingi ka rin, maling mabigyan ka. Pero, huwag mong gawin duty ng Diyos sa paghimalaan ka lagi, damputin ka, tataob ka, titihaya ka, magpapagulong-gulo ka, Diyos ko, damputin niyo po ako. Bakit? Di tumayo ka. Kailangan nagre-recycle ang buhay. Ecclesiastes 12:7-8. And the dust returns to the ground it came from to the elements, and the spirit returns to God, to eternity, who gave it. Maraming takot na takot mamatay dahil ayaw malibing. Yung iba pa nga, sabi, i-cremate nyo na lang ako kasi baka buhay pa ako, malibing ako, magising ako, nandun ako sa ilalim, mahirap naman. Diba? Hindi ka malilibing. Yung spirito mo, babalik sa Diyos. Ang malilibing lang yung katawan na galing sa lupa. Yung spiritong galing sa Diyos, hindi yun ililibing. Kasi babalik yun sa Diyos. Pag ito naunawa natin, mababawasan siguro ng 70% yung drama natin pag mayroong sumasakabilang buhay at inililibing. Yung, ayan na, ibinababa na siya sa ataol, ayan na, hindi siya yon. Yung katawang lupa lang yon. Siya ay bumalik sa Diyos. Kaya ang dapat nating atupagin, bumalik sa Diyos. Kaya yun ang pinag-uusapan natin ngayon, how do you have eternal life? At sabi ni Jesus sa message nating nakaraan, love. Loving is righteousness. Righteousness leads to eternal life. Now, life rewards with eternal life. Remember, life lang, earthly life. Rewards with eternal life, with return to eternity, those that give back to life. Those that help sustain the life of everyone else. In other words, those that love.
Ang binibigyan ng Diyos ng gantimpala na buhay na walang hanggan, yung habang nabubuhay dito sa mundo, ay tumutulong na pairalin ang buhay ng iba, ng kalikasan, ng creation ng Diyos. Tuwang-tuwa ang Diyos sa binigyan niya at pinahiram ng buhay na habang narito ay patuloy naman tumutulong sa pagsusustain ng buhay. Buhay niya, buhay ng iba, buhay ng mga halaman, buhay ng mga hayop, buhay ng planeta. Jeremiah 7:5-7, if you deal with each other justly, if you do not oppress the foreigner, the fatherless or the widow, and do not shed innocent blood in this place, then I will let you live in this place, in the land I gave your ancestors forever and ever. Now, huwag laging gawing literal ito na it is a piece of real estate in the Middle East. Think of it as representative of God's creation, that if you take care of creation, God will let you enjoy it eternally. If you give, if you care for life, God will gift you with eternal life. Proverbs 11:27, one person gives freely, yet gains even more. Kita niyo yung pabor ng Diyos sa palabigay. And I don't mean donations sa church only, ha? Lahat ng uri ng pagbibigay. Pagbibigay mo ng panahon sa mga nangangailangan, pagbibigay mo ng kalinga sa mga napapabayaan, pagbibigay mo ng pagkain sa nagugutom, pagbibigay mo ng understanding sa kinukutya ng iba, pagbibigay mo ng pagtanggap sa pinapatalsik at sinisipa ng iba, lahat ng uri ng pagbibigay that sustains life, that helps people preserve life or helps people enjoy life to the full. Yun ang mga pagbibigay. Another withholds unduly, but comes to poverty. So yung daw palabigay ng palabigay, hindi nauubusan, lalong dumadami. Pero yung nagdaramot, siya ang maghihikahos. Why? Because God knows. God fills heaven and earth with His presence. Alam niya ang lahat ng uri ng ating pagbibigay upang lalamang. Alam niya ang lahat ng uri ng ating pagbibigay sa buhay o pagnanakaw ng buhay sa iba o pagnanakaw ng buhay nila. Proverbs 25:21, if your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. Sabihin natin, bakit? Enemy na nga bakit papakanin pa? Anong kinalaman niya sa life? Because if you feed your enemy, he will become your friend. And if he becomes your friend, he will become your helper. Then, the feeding is good for all. Subukan mong gutumin yung enemy mo. Lalo mo siyang gagalitin. Pag nakawala yan, ang gugustuhin niya, durugin ka. Pero oras na gumawa ka ng mabuti sa kanya, mawawalan siya ng lakas ng loob na maging masama sa iyo. Matatanggal yung energy of anger. At mapapalitan pa, hopefully. And really, why not? Mapapalitan pa ng pagmamahal sa iyo. The best way to beat an enemy is to turn him into a friend. Life is in cooperation, not in needless competition or war. War destroys life. Cooperation and friendship promotes life for all. Ang creation ng Diyos has enough resources for all. Huwag pag-agaw-agawan, huwag pag-away-awayan at pagpatayan para doon kasi marunong ang Diyos ng arithmetic. Alam niya ang relationship between supply and demand. Kailangan lang wala yung greed. Kailangan lang merong giving so that not only you, not only your species, but all life will thrive. Yun ang sabi kay Adan. Take care of the garden. This is your mission. Proverbs 28:27, those who give to the poor will lack nothing, but those who close their eyes to them receive many curses. Marami daw sumpa ang dumadapo sa nagbubulag-bulagan, sa pangangailangan ng mga dukha. Pero yung tumutulong, hindi sila kailanman kakapusin. Mark 9:41, truly I tell you, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to the Messiah will certainly not lose the reward. See, just a cup of water may reward.
Symbolically, metaphorically, literally, iisa ang ibig sabihin nun. There is blessing in giving. Kahit daanin sa science, ecological systems have many cycles operating as a part of the system. You have the water, carbon, and nitrogen cycles. At iba-iba pa. Baka naman absent kayo na ituro yun. Google nyo na lang. All chemical elements occurring in organisms are part of the biogeochemical cycles. Kaya yung nalunok mong lamok nung bigla kang humikab, siyempre magiging part of yun, madadigest. Mamaya yun, pag naging lupa ka uli, makakain naman ng baka yung halaman na tumubo doon, nandun din yung lamok, nandun ka rin. We are all in all. We are part of it all. In addition to being a part of living organisms, these chemical elements also cycle through non-living factors of ecosystems, such as water or the hydrosphere, the land or the lithosphere, and or the air or atmosphere. Yung in-exhale mo na hatching kahapon, nasa hangin, maaring malunok niya dun sa banda doon ngayon. Kaya dapat nagmamask, di ba? Lalo kami yung mga virus. Kasi yung in-exhale ng kapwa mo, mai-inhale mo yon. Lalo kung lakas-lakas niyan tumawa. Mahihinga mo yung hininga niya, yung laman ng baga niya, pupunta sa baga mo. We are all connected. Na napatunayan natin itong pandemic, di ba? Sobrang pala yung connection. Pwede talaga magpalipat-lipat yan. So, bakit bibigyan ng gantimpala ng buhay na walang hanggan yung mahilig magbigay para mabuhay ang iba, mag-survive o mag-thrive? Kasi yung palabigay, sila ang bagay sa eternity. Because eternity will be recycling everything. Again, bakit? Because the goal of creation, the goal of life is to live and to give life to others. Pag may nagtatanong siya, ano ang goal of life? Baka kung ano-ano isagot nyo. Maging Miss Universe, maging binibining kangkungan, magkabahay, magkakotse. Yes, pero goal lang yun ng buwan, ng taon. Pero ang goal talaga of life is to live, to keep on living as long as physically possible, and to give life to others. Those that give life to others will be part of eternity. No matter what religions tell you, na para magka-eternal life ka, mag-member ka sa kanila, magpabaptize ka sa kanila, hindi yun ang sabi ni Jesus. Ihihiwalay niyo yung sinasabi ni Jesus sa mga mito at alamat ng mga relihiyon. Psalm 19:1, the heavens or astronomy declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. So kung gusto mo daw maintindihan ng Diyos, hindi lang sa religious scriptures, hindi lang sa mga doktrina, tingnan mo ang universe, tingnan mo ang galaxy, ang Milky Way. Consider, for instance, a supernova na binanggit na natin noong nakaraang buwan. If an object, like a massive star, keeps on giving out, it will become a supernova. It will shine most brightly and then explode to spread its matter back to the universe. From these clouds of matter will be formed other stars and planets and life. So, anong nangyayari? Continuity by recycling. Pag daw nag-explode yung mga malalaking star, makikreate ang marami uling mga mumunting star. This is the law of nature, the principle of sustainability. So kung mahilig kayo sa astronomy and you dabble with supernovas, consider nova, the supernova as light, as life. Eh di ba si Jesus, siya yung light of the world, siya yung life, yung ang dami ng relationship. Sabi niya, I am the light of the world. Consider the supernova as life-friendly, as giving, and loving. Sabi ng Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life. Recycling na naman. And the one who is wise saves lives. Sabi niya, hindi wise yung those that kill life. The one who is wise saves lives. Kahit life pa yan ang enemy mo. Kasi yung enemy na yon, kung susunod lang siya sa law of nature, magiging kaibigan mo siya pag nahimasmasan. The one who is wise gives life, gives to life. Recycles life.
So wise ka. Huwag kang maglaba na maraming bula ng sabon sa ilog. Kasi ang bula ng sabon traps oxygen and the fish will have no oxygen kasi dinaklot ng mga bula. Nauubos ang mga oxygen available to plant life and animal life kung puro bula ng sabon at kung ano-ano pa mga pollutants in the water. Kung wise ka, hindi mo gagawin yon. Because the one who is wise gives to life. The one who is wise, hindi mo ubusin lahat yung mga damo sa iyong bakuran, sa iyong malaking lote, para may matirang damuhan na titirhan ng mga kulisap. Kasi kailangan magbigay ka ng life sa kulisap. At para mo sila bigyan ng life, kailangan meron silang tirhan. Hindi naman ikaw lang may karapatang mabuhay. Nananahimik yung mga kulisap at mga hayop sa malalayong bayan, tapos biglang bibilin mo, tapos kakalbuhin mo, lalagyan mo ng mga basketball court at kung ano-ano. Paano naman sila sa sila titira? The one who is wise gives to life. Proverbs 11:19, truly the righteous or the loving attain life, but whoever pursues evil or unlove finds death. At hindi nga ba? Minsan hindi lang tayo masyadong aware. Yung re-reclaim mo yung gilid ng ilog, dapat naman talaga para sa mga talangkayon at para sa mga pagong. Pati doon, kukunin mo na. So pag biglang lumaki yung ilog na hindi mo inaasahan, ikaw yung inanod, nawala yung life mo, nagkaroon ka ng death. Dapat mag-pursue ka ng righteousness. Obey the law of nature. Take care of the garden. Yun ang first commandment. A big garden, a small garden. Kahit anong lupa, sa ilalim ng iyong kuko, huwag mo namang pataniman ng halaman yan kasi hindi yan dapat doon. Pero dapat, meron kang itinatanim everywhere. Kailangan natin yan. Proverbs 12:28, in the way of righteousness or love, there is life. Along that path is immortality. Hanggang ngayon, hindi pa nababanggit yung religious membership para sa immortality. Franchises kayo ng mga religions para sila ma-promote. Pero hindi naman talaga yun ang tinuro ni Jesus. Science, again, says that the law of conservation states that the existence of something cannot be erased but must continuously exist, only in other forms. So nagre-recycle talaga. Consider the opposite of the supernova, the black hole. Yun ang kabaligtaran. If an object like a massive star keeps on taking and taking matter by its gravitational pull without giving out, it will become a black hole, a region of darkness and nothingness. Matthew 25:46, yun daw mga unloving, sabi ni Jesus, then they, the unloving, will go away to eternal punishment, but the righteous or the loving to eternal life. Matthew 25:30, lahat ng mga undesirable personality sa kwento ni Jesus, sabi niya, throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Could it be read as throw the unloving, the ungiving to the black hole? Kasi yung black hole, lahat ng kuha, siya ang sasabog, mawawala siya, magugunaw siya, kasi kuha lang siya ng kuha. The way to eternal life is giving life to others. Hindi lang magrelihiyon. Bago pa dumating ang mga religions, nandun na yung law na yan. The way to eternal life is loving others. Kaya sabi ng 1 John 4:7 and 8, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God. Read it as born again. Everyone who loves is born again. Therefore, you will see the kingdom of God because you love. Everyone who is born of God and knows God. Whoever does not love does not know God. Does not have eternal life because God is love. Yung love na yan kasi minamaliit ng iba. Akala nila, masyado naman itong love, parang hippie, parang kulto, parang ganun. Pero yun ang turo ni Jesus. Kaya dapat binabalik-balikan natin lagi kung ano talaga sinasabi ni Jesus. At ulitin natin ang Proverbs 12:28. In the way of righteousness, which is related to giving, there is life. Along that path is immortality.
Sa Luke 10:25, itinanong kay Jesus yung pinakamahalagang tanong na pinag-uusapan natin ngayon, "What must I do to inherit eternal life?" He answered, "Love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Do this and you will live. You will live eternally." Again, walang religious prescription. Sabi ni Jesus, love God, love your neighbor, do this and you will have eternal life. So love. Do a good Samaritan, tulad ng kwento ni Jesus. Help a victim of unlove. Any unlove. Yung mga batang lumaki na hindi minamahal ng magulang o rejected o mga ulila, mahalin natin sila. Help a victim of unlove, a victim of abuse, a victim of physical, verbal, political, economic abuse. Ang dami naming unloved, underloved. Hindi mo kailangan lumayo in your very own circle, family, friends. Ang dami. Kung gusto mong maglingkod, gusto mong magmahal, ang daming paraan, di ka mauubusan. Cure a wounded, bleeding, hurting someone. Ang daming mga tao bleeding, hurting. Help. When you are strong enough to help, do the helping. Kung hindi ka naman muna kayang tumulong sa iba, ikaw naman yung tutulungan. Pero habang kaya mo, tulungan mo yan. Huy, Christian pala may-ari ng negosyong to, humingi tayo ng discount. Help ba yun? Nagnenegosyo yung kapatid mo, ayaw mo nang tumubo. Gusto mo, kunin yung tubo niya at gawing discount. Hihingi lang kayo ng discount o tawad kung hindi nyo talaga kayang ma-afford. Bayarang buo at mamamatay kayo kung hindi nyo makain nyo, mabili yun, doon kayo humingi ng tawad. Pero yung meron naman kayo ibabayad, gusto nyo lang makalamang, gusto nyo lamang na makatipid, kahit kaya nyo namang bayad, anong tawag doon? Love ba yun? Clothe the naked, cold someone. Many people are naked, naked of honor, naked of, devoid of clothing, clothing of dignity, clothing of respect. Kasi hinuhubaran sila ng mundo, hinihiya. Clothe such people with acceptance, with love, with understanding. Feed a hungry, thirsty someone, be it physical food or emotional food. There's people who are hungry and thirsty around us. Help others to survive. Makatawid man lang. Alam niyo, yung uutang lang, unless professional lang nangungutang, mahirap magsabi. Maraming dasal ginagawa yan, maraming paikot-ikot, timing, kung malamig ba ulo niya, yung nakangiti ba siya, bago makapagsabi. Pag nakapaglakas loob na magsabi, huwag niyong hiyain kung kaya niyo naman. Kasi mahirap magsalita pag needy ka. Unless nga artista siya o professional. Malalaman naman natin yun But help others to survive. May mga estudyante, kailangan niya ng pang-enroll ngayong SEM. Kung kaya niyong tulungan niyo. Next SEM, bahala na ang Diyos kung anong susunod. Pero yung ngayon, itawid mo lang. Para pag pinagdugtong-dugtong, nakawalong semestre, nakatapos. Part ka of that. Nagugutom yung mga tao, yung mga iba, bakit po kayo namimigay ng food? Ba't di nyo lang tala sa tulungan na matuto, na manahi, magtrabaho? Nagugutom na nga ngayon, tutulungan mo pa ng manahi. Kailan pa siya makakatahi? Next month pa. So, kalansay na siya. Ang arte-arte mo, profound charity. Don't give them fish, teach them how to fish. Ngayon na nga nagugutom So, merong pantawid na tulong. Meron naman from long term. Gawin mo pareho. Alam niyo, nagugutom, yung nahihilo, nagdidilim ang paningin. Ang tingin sa'yo nun, hamon. Kung kagating ka. Kaya mabuti pa, bigyan mo na. Help others to live full lives. Let people develop their own talents. Huwag nating idikta sa ating mga kabataan kung anong kurso ang pag-aaralan nila, anong trabaho ang gagawin nila. Yung talent nila will show them what path to take. Payagan natin para sila magkaroon ng full life. Hindi lang basta life, but full. Help others to become givers too. You know, the greatest help is, tinulungan mo ng tinulungan, naging self-sufficient, naging productive, ngayon siya na yung tumutulong. That is the circle of life. That is the cycle of life. The one's recipient is now a giver. Nakakontribute ka sa life. Sabi ni Jesus, do this and you will live.
Hindi na po ako magpapabaptize. Tanungin mo nga si Jesus eh. Wala naman siya sinabing ganun. Yung mga sekta magsasabi sa'yo noon, mag-aaway-aaway pa yan kung anong mode of baptism. Pero sabi ni Jesus, do this and you will live. Because life likes to sustain life givers. Pag hindi ka life giver, pag life taker ka, magiging black hole ka. Kakainin ka ng black hole, doon ka pupunta. Kasi ayaw ng life, ayaw na ba ito? Ang damot-damot ilagay sa black hole to kasi sisirain niya ng creation, hindi siya tutulong. So be a gracious recipient of life. Pag binibigyan ka ng Diyos, tanggapin mo. Huwag kang mag-guilty na masarap ang buhay mo. Mag-share ka lang. Be a generous giver of life and to life. But what is important, brothers and sisters, is to be in the cycle, in the circle, in the food chain of life. Alam niyo yung food chain? Maliit na isda, kakainin ng mas malaking isda, kakainin ng mas malaki pang isda, tapos yung malaking isda, kakainin natin. So, tayo kinain naman ng pating. Balik-balik lang yan. Circle of life yan eh. Paikot-ikot lang yan. Kung hindi ka kinain ng pating, kakainin ka ng mga mikrobyo, kakainin ka ng mga bulate, may kakain din sa atin eh. Imposibleng wala. Kasi part ka of life. Don't sentimentalize that. Ganun ang gusto ng Diyos. So, kumain, eat. Huwag yung kung ano-anong fad ang ginagawa mo na sa sarili mo, hindi ka na kumakain, nangangayayat ka na. Yung pagka naliligo ka, tumatakbo ka sa paligid ng banyo para mabasa. Ganun ka nakaslender. Ayaw mo pang tumigil ka na. The diet. Kailangan, pakainin mo yung sarili mo kung ano yung tama, kung ano yung kailangan. At magpakain. Feed others. At may isa pa yung kahulugan ng Tagalog na magpakain, ha? Be the food of others. Hayaan mo rin kainin kanila. Ganun talaga. In fact, metaphorically, sabi ni Jesus sa John 6:56 to 57, whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in them. Just as the living Father sent me and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. Not of course, siyempre man, not literal yan, symbolic yan. Ang ibig sabihin lang ni Jesus, kainin ang teaching ni Jesus. At ang teaching na yon, love. Mabuhay sa teaching ni Jesus, magpakain din ng teaching ni Jesus. Pag ginawa mo yon, you will live. Even animals give life and give up themselves for others, especially for their offspring. Even animals give up themselves for the circle and the cycle of life. Kaya sabi ni Job 12:7-8, akala nyo ba sa religious scriptures lang kayo makakita ng truth ng Diyos? Sa biology, sa botany. Job 12:7-8, but ask the animals, and they will teach you. Or the birds in the sky, and they will tell you. Or speak to the earth, and it will teach you. Or let the fish in the sea inform you. So may matututunan tayo sa kanila. In fact, altruism, defined as an act on which an animal sacrifices its own well-being for the benefit of another animal, is a well-documented behavior. Maraming hayop na tinatawag natin, mas tao pa kaysa sa maraming tao. Halimbawa, dolphins have always been observed to help others in need. Yan, malulunod si aso, sinasakay ni dolphin. Kumisan, yung maraming nalulunod sa gitna ng dagat, sinasabi na sinesave sila ng dolphins, itinataboy sila to an island, pinapahawak sila, pinapakapit sila. Marami ring documented behavior of a leopard caring for a baby baboon. Mga pusa na inaalagaan ng babing bibe. Mga asong inaalagaan ng mga kuting na pusa. In some termite species, elderly or retirable workers can turn themselves into suicide bombers to protect their queen. Pinapasabog nila yung sarili nila to protect their queen. Kasi ang mahalaga sa kanila, the life of the colony, the life of their species, not the individual life only. Kaya di ba si Jesus, He died for us. Binigyan niya yung buhay niya para tayo mabuhay din. Right after birth, some species of legless amphibians known as caecilians literally eat their mother's top layer of skin
as a first meal. Warning, mga mothers, huwag kayong mag-skincare, papakain nyo sa mga sanggol lang inyong dead skin, pero mga bulate, ginagawa nila yon. Pagkapanganak ng mga supling nila, pinapapak-papak nila yung epidermis ng nanay. Among African social spiders, some mothers allow their young to practice matrophagy, the killing and eating of their own mother. This is to ensure the offspring would survive even at the expense of the mother. This is pagkulang ang pagkain. Ang schools of fish, but ang mga isdang maliliit, ang dami-dami nila kung maglumangoy sama-sama, samantala ang pating mag-isa. Kasi pag may dumating na pating para kumain, nakain na niya yung marami doon, buhay pa rin yung iba natira. Kaya survival nila yan. Kayong group 1, kayong kakainin ngayon na pag may dumating na pating. Teka, group 2 po ako ngayon, sabi mo naman. Kasi naka-assign yung isang group. Ang mahalaga sa kanila, mag-survive yung school, hindi individuals. Yun ang life. And among the plants, some plants sacrifice their own growth for the sake of other plants. For instance, the sagebrush bushes. When injured by insects, these plants release volatile chemicals that stimulate neighboring sagebrush to make chemicals toxic to their shared enemies. Alam niyo ba ng mga halaman nag-uusap? Through the roots. Nagtutulungan. Pag kami mga halaman na undernourished, yung ibang roots nagbibigay ng supplements sa roots. O ano ngayon, kawawa yung halaman pag inilagay nyo sa paso. Walang kausap na ibang halaman. Walang kasama. So, lagyan nyo ng iba. Laki-lakihan nyo yung paso para meron naman siyang kaulayaw na kapwa halaman. The mustard Arabidopsis thaliana that grow next to relatives shift arrangement of their leaves to reduce shading of their neighbors. Can you imagine? Itong mga halaman na ito, pagsiksikan, inililiko nila yung mga dahon nila sa ibang direksyon para huwag makasikip sa kapwa katabing halaman. Hindi katulad ng mga tao, yung bubong mo nakapatong na sa bahay ng iba. Tumutulo na yung ulan mo sa loob ng kwarto niya kasi nakasaksak doon sa kanyang space. Yung space mo. Mga halaman, may respeto. When sunflower kin are planted close together, they arrange themselves to stay out of another's way. The sunflowers incline their roots in one direction to prevent crowding other plants. Many studies show that plants communicate with and help one another through their root system. They share moisture, even what we may call medicines, and even company. Back to animals. Ang praying mantis, a very interesting animal. Pag hindi sa lahat, 13 to 28% ng praying mantis, when a male and a female copulate, after copulation, kakainin ng babae ang lalaki. Pwede sigurong gawin ito sa mga tao para makontian ang maraming mga ginagawang hindi kanais-nais. After mating, the female bites off the male's head and then proceeds to devour his corpse for nourishment. Sabi ng babae, sorry na lang dear ha, baon ko to sa aking paglilihi. Kakainin kita. Para makasigurado ako na yung magiging supling natin ay mabubuhay. Can you imagine? That's embedded in nature. Kaya yung praying mantis, pwede mo ngayon matawag yung mga lalaking praying mantis. Won't forget, can't regret what I did for love. Yan ang theme song ng mga praying mantis. What I did for love. Di ba mga magulang, what do we do for our children? Husband, wife, partners, what do you do for each other? Yun ang tunay na pag-ibig eh. Noong nagkaroon ng lindol, may mga natabunan ng mga debris at mga kung ano-ano, may mga nanay na may dalang baby, sinusugatan nila ng basag na salamin ng kanilang dibdib para ipasipsip sa anak nila yung kanilang dugo. Kasi wala silang baong gatas, nakabaon sila doon sa lupa. Ganun ang ginagawa ng mga ina. Because
naka-embed sa atin, sa ating genes at cellular level, that we like our loved ones to continue surviving. Diyos ang may bigay nun. Kahit sa mga unggoy, kahit sa mga ahas, lahat ng binuhay ng Diyos may malasakit sa kanilang kapwa. Kaya dapat nating pag-aralan ng ganitong mga bagay. At alam na natin, i-develop pa. Lessons from creation, love others and yourself. When possible, minimize pain. Maximize chances of survival and maximize pleasure and life. Do the most good to creation and to yourself, then meet again and reunite with your Maker. Huwag nating lagyan ng lagim ang physical death. It is a return of our spirit to God. Ang atupagin natin habang nabubuhay tayo dito is to obey the command of Jesus. Actually, the original command of God that was forgotten by humanity, kaya ipinadala pa si Jesus para paalala uli. Love. Do not steal life. Give life. Live your own life to the full. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Maging supernova, huwag kang sumama sa black hole. Huwag katakutan ang pagbabalik sa may likha. Just love now. Make it your business. Won't forget, can't regret what I did for. Ang ating pag-aaral, pinamagatan nating magpakabait na lang. Yun naman talaga ang magandang gawin. Hebrews 13:16. And don't forget to do good and to share what you have with others, because sacrifices like these are very pleasing to God. Magpakabait na lang. Ruth 1:1-3. Sa Israel, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga-Bethlehem ay tagsamantala munang naniraan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kelion. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. So may nawala kay Naomi. Una, crops, food security sa sariling bayan, nawala. Kaya kinailangan mong ibang bayan para doon makipagsapalaran at humanap ng hanap buhay. And then nawala ang kanyang husband, ang kanyang karamay, ang kanyang security, ang kanyang asawa. Pero may natira. At sa mga mawawala sa kwentong ito, ang gusto kong bigyan natin ng pansin yung mga natira. May natira siya, 2 anak na lalaki. Ruth 1:4-5. Ang 2 nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas sa mga 10 taon, namatay rin sina Malon at Kelion, kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. So bukod sa namatay ang kanyang asawa, nawalan siya ng bayan, nawalan siya ng hanap buhay sa sariling bayan, ngayon, yung 2 anak naman ang nawala. The 2 sons, 2 loves, and 2 security blankets niya dapat. Sandalan ng matanda ang anak pag tumanda na ang magulang. Pero ngayon ay nawala ang 2 niyang anak. May maiisip pa ba kayong mas malungkot sa ganyang kwento? Pero may natira. 2 manugang na babae. Tatatatan! Yan ba ay masaya o malungkot na natira ang mga manugang na babae? Pero tingnan natin kung ano nangyari kay Naomi. Ruth 1:6-7. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya tumanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Judah. So magiging balikbayan sila kung saan na naman may pagkain. Nung nawala ang pagkain sa bayan nila, nag-ibang bayan. Ngayon, nawala na ang kanyang mga anak na lalaki, nawala ang kanyang asawa, 2 manugang na babae na tira, at nabalitaan, okay na naman ang buhay sa sariling bayan, so uuwi na itong si Naomi. So, may natanggal, may nawala sa kanya, sariling bayan, hanap buhay noon, ngayon may ibinalik. Ang ibinalik, sariling bayan na naman, at nabalitaan nila may kasaganan. Kaya babalik sila doon. Ruth 1:7-10.
Naglakbay nga silang pabalik sa Juda. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa dati niyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. So sa daan, dala-dala niya ang dalawang manugang, naisip-isipan ni Naomi na pauwiin na lang sa kanilang mga dating mga bahay ang dalawang babaeng naging biyuda na rin. At sabi niya kung paano kayo naging mabuti sa mga anak kong yumao, maging sa aking husband na yumao, sa akin, yun nawa ang isukli sa inyo ni Yahweh. Di ba napakagandang policy yun? Na maging mabuti tayo lagi, magpakabait na lang, magpakabait. Para yun ang isukli sa atin ni Yahweh sa mga panahon na kailangan natin naman ng kabaitan ng kapwa sa atin. At sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. Here we see letting go. Isip niyo si Naomi na wala ng asawa, na walang dalawang anak, dapat kapit-tuko na siya sa kanya dalawang manugang. Parang, ako na lang ang alagaan niyo, ako na lang ang intindihin ninyo. Pero, here is a very mature kind of love. Letting go. Sabi niya, nawa, umuwi na kayo sa inyong mga sarili-sariling nanay. Nawa, makapag-asawa pa kayo, total mga bata pa kayo. At ang lumigaya pa kayo sa buhay. Magkaroon kayo ng mga second chances at happiness. Hayaan niyo na akong matandang uuwi sa sarili kong bayan. Letting go of what could really not be one's own could be very liberating. Ano ang mga nakasanayan natin na nandyan na hindi naman talaga atin, hayaan nating lumipad, lumaya, para sila man ay magkaroon ng mga sariling buhay. Yan man ay tao, bagay o anuman na hindi naman talaga atin, willing tayo dapat na pawalan, to let go. And then, she gave a blessing. Anihin ang tanim na kagandahang loob nyo sa akin, sa aking asawa, sa inyong mga asawang aking mga anak. So, napakabait na biyanan nitong si Naomi. Ngunit, napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan. So, mabait na biyanan nga ito kasi biruin nyo, ayaw iwan ng mga manugang. At mababait din ang mga manugang, ha? Ayaw iwan ng biyanan na matanda na. Ruth 1:11. Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong nga pangasawa. Kasi yun ang kaugalian ng araw, pag namatay yung anak mo lalaki, at may iba ka pang anak na lalaki, pakakasalan nila yung nabiyuda nilang hipag. Ruth 1:14-18. Pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan at hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ngunit, nagpaiwan si Ruth. So yung Orpa, konting tulak lang, pumayag na, umuwi na. Yumakap na, beso-beso, hug-hug, tapos umuwi na sa kanyang nanay. Pero si Ruth hindi. Matibay ang kanyang paninindigan na hindi niya iiwan ang kanyang biyanang babae. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. A very selfless kind of love, this Naomi. Yun ang pag-ibig niya sa kanyang manugang. Sabi niya, syempre, mas maginhawa naman ako kung nandiyan ka. Meron akong assistant, may mag-aalaga sa akin. Pero sige na, start your own life again. Umuwi ka na. Tulad ng iyong bilas. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Si Ruth wagas ang pagmamahal niya sa kanyang biyanan. Talagang hindi siya mapipigil, hindi siya maaawat. At may lesson na binibigay din sa atin si Naomi.
huwag mo lang tanggapin ang iniaalok. Kung baka naman, pabalat bunga lang yan. Baka naman, parang pakonsuelo lamang. So, matapos niyang tanggihan very determinedly yung alok nitong si Ruth, at si Ruth naman ay hindi natinag, doon na lang niya tinanggap yung alok. O, sige. Magsama na tayo sa ating buhay na ito, biyahe na pauwi sa Jerusalem or sa Bethlehem sa Judah. Ruth 1:19-21. Kaya nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba't si Naomi ito? Tanong ng mga kababaihan. Sumagot naman si Naomi. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo Lakefront breeze whispers your name. City lights dancing in neon flame. Heartbeats quick in a sweet refrain. Your laugh cuts through the summer rain. Electric dreams in your eyes so bright. Bassist grooves with all his might. Holding hands beneath the Willis Towers light. This windy city feels just right. The Navy Pier Ferris wheel spins above as the music takes control, whispers of love. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars a love parade. With you by my side unafraid. Magic's real, forever will stay. Guitar solo sings sweet serenade. Your voice is honey, love sweet parade. Chicago blues melt away the shade. In your arms, a future we've made. Drums are beating a rhythm so true. Never want this night to end, just me and you. 80s synth keeps the feeling new. Chicago magic forever will pursue. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars a love parade. With you by my side unafraid. Magic's real, forever will stay. The doggone night, a memory to hold. A love story forever told. In this magical city, our hearts unfold. Chicago night forever will hold. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars a love parade. With you by my side unafraid. Magic's real, forever will stay. Chicago night forever will hold. akong Mara sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito, ngunit ibinilig ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. So yung mga pangalan nila may ibig sabihin, yung Naomi, maaaring ibig sabihin niya ni wow, blessed yan, masagana. Sabi niya, huwag yan, yung pangalan ko ay bitter. Call me Mara. So, sabi niya, itong aking mga hirap, itong mga dagok na ito, ay bigay ng poong may kapal, the Lord God. It was only an impression of Naomi, Don't make a doctrine out of this.
a Jewish religious point of view. Sa mga point of view kasi ng mga Hudyo noong unang panahon, lahat ng bagay galing sa Diyos. Kaya kahit dago, kahit sakit, kahit masamang espiritu, galing sa Diyos. Kasi wala silang ibang mapagparoonan kung saan mang gagaling ang anumang bagay. Kaya pati yung evil spirit na sinasabi na and the Lord God sent an evil spirit to torture soul, yun naman pala yun ay isang uri ng deep depression, acute depression. Pero sa nila, an evil spirit came from God. You don't have to make a doctrine of this. This is what they thought. Yun ang iniisip nila. At hindi naman lahat ang iniisip nila ay tama dahil mga tao rin sila nag-iisip. At recorded lang naman sa scripture yung mga sinabi at inisip nila. At sabi nitong si Naomi, dinagukan ako ng Diyos, pinahirapan ako, so huwag niya na akong tawagin Naomi. Ruth 1:22. Yan ang nangyari, kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manuwagang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay simula na ng anihan ng sebada. Ang ganda ng timing, maganda ang senyales. Kasi pagdating nila harvest season. And apparently, there was a good harvest kasi naabalitaan maging na Naomi sa malayong bayan, kaya siya umuwi. So there was going to be food. There was going to be work. Yun ang kanilang eksena na babalikan. Ruth chapter 2, 1-7. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, papunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Sa tradisyon po nila noon at maging sa ating bayan sa Pilipinas, tradisyon ito noong araw, pag kami anihan, yung mga nalalaglag na mga palay habang gumagapas yung mga nagpuputol ng mga stalk, no? Ginagapas nila, pinuputol nila yung katawan ng palay, may mga nalalaglag yan na grain. Hindi na nila yan kinukuha. May tinatawag na mga nanghihimalay sa likod nila, mga taong kapuspalad, mga walang pagkain, mga mahihirap. Sumusunod sila sa nag-aani para yung mga nilalaglag kanila na it is their way of sharing with the poor. At sa Pilipinas naman, may ganong kaugalian. At yun ang sinabi nitong si Ruth. Maghihimalay siya, mamumulot siya ng mga nalalaglag, kung papayagan siya ng mga tunay na taga-ani, taga-gapas ng may-ari ng bukid. It was a tradition for sharing. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala anak. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na kanyang nasirang biyanan. Na napakayaman nitong si Boaz at iginagalang sa kanilang bayan. Wow! What else can you think of but divine guidance? So dinami-rami ng bukid doon pa namulot ng mga tira-tira itong si Ruth sa bukid ni Boaz, pagkayaman-yaman at kamag-anak ng kanyang nasirang asawa at biyanan. Di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng yan? Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab, sabi ng katiwala. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman. Kaya't maagang-maaga pa'y narito na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. So a very, very good impression is created here. Kasi ang ganda-ganda ng sinabi ng katulong. Napakasipag po niya. Napakaaga niyang dumating. Nagpaalam po siya kahapon pa. At ngayon, inabutan yung mga nagpapahinga. Ngayon lang siya tumigil. So there's a good press. Yung maganda ang image na na-project. Kasi yun naman talaga ang totoong pagkatao nitong si Ruth. May lesson agad sa atin yan, mga kapatid. Be good in the sight of subordinates. Huwag tayong mga suplado-suplada sa mga clerk, sa mga security guard, sa mga sekretarya. Kasi yan ang magbubulong dun sa boss kung ano ang impression nila about us. At huwag lang tayong umarte para magkaroon ng good impression, but really good. Magpakabait na lang. Kasi yun naman ang merong magandang biyaya. Yun ang magandang tanim. At tandaan, itanim ang kabaitan kahit kanino, huwag lang tayong pipili. Tulad nun, ang nataniman nitong si Ruth, yun lang palang taga-kwento. Pero yun, ang nagbukas ng pinto sa puso nitong si Boaz. Ruth 2, 8-11. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak,
huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gagambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Napakabait naman itong si Boaz, lalong-lalo na't maganda naman ang balitang nakarating sa kanya tungkol kay Ruth. Imagine, si Ruth hindi iniwan ng biyanan, inalagaan, at ngayon naghahanap buhay para sa biyanan niyang matanda na. Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, "Ako po ay isang dayuhan, bakit po napakabuti ninyo sa akin?" Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa aking lugar na wala kang kakilala." So the information, the beautiful image, went ahead of her. Nabalitaan ni Boaz ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob nitong si Ruth, na napakabait niyang tao. Ruth 2:12, "Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat sa Kanya ka lumapit at nagpakupkop." Napakaganda ng mga salitang binitawan, blessing, and prophetic. It's a very powerful prayer also. Ruth 2:14, "Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, 'Halika rito. Kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa.' Kaya pumupo na siya kasama ng mga manggagawa. Na-promote na itong si Ruth, hindi na siya namumulot-mulot lang, kasama na siya sa hapagkainan. At binigyan siya ni Boaz ng inihaw na cebada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkain ibinigay sa kanya. Sa katotohanan, itinira niya yon para sa kanyang biyanan para pag-uwi niya pasalubong. Aba, mukhang napakabait na rin itong si Boaz kay Ruth. Kabaitan begets kabaitan. Ruth 2:15-16. Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbili na ni Boaz ang mga manggagawa. "Hayaan niyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay. Huwag niyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya." Ulit, di ba? Mukhang nagiging napakabait naman itong si Papa Boaz dito kay Mama Ruth. At sabi niya, huwag niyong pipigilan kahit ang kuhanin na niya yung tunay na harvest ng mga naitali niyo na. Hayaan niyo lang siya. Huwag na huwag ninyo siyang gagambalangin. Ruth 2:17-18. Si Ruth ay namulot hanggang gabi. At pagkatapos ay giniig niya ang kanyang napulot. Halos 5 salop na cebada ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyenan ang naipong cebada at iminigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Yan nga ba? Itinira niya pa yung meal niya para paghatian niya at bigyan niya yung biyanan niya pag-uwi. Pero ninyo, ang dami-dami niyang napulot. Tapos, hindi pa siya umuwi. Giniik niya para pagdating sa bahay nila, ready na to cook. No? Pagkatapos ipinakita niya, 5 salok. Ang laki nun, ha? Mabait talaga si Ruth. Pati yung lunch niya na ipinakain sa mga manggagawa, hinati pa niya para may maiuwi sa biyanan. Kasi alam niyo, pagka may mga paani, may harvest, masarap ang pakain. May kanta nga tayo nun kung saan may patanim, doon masarap ang pagkain. Ganon din naman, kung saan may paani, doon masarap ang pagkain. A golden heart. Napakabait na babae. Ano-ano naman ang mga lesson na pwede nating mapulot sa kwentong itong bukod sa nakaka-inspire, ay talaga namang punong-puno ng lesson. By the way, alam na natin, ang naging ending, pinakasalan ni Boaz itong si Ruth, naging first lady, at naging first biyanan itong si Naomi. Naging mariwasana ang kanilang buhay, maginhawa, pero ang pinagdaanan nilang hirap, hindi biro. Lesson in life. Go where the food is. At i-apply nyo ito personally kung anong kahulugan nito sa inyong buhay. Kanya-kanya tayo ng detalye sa buhay. Kayo-kayo lang ang makakapag-apply niyan. Kung nasaan ang pagkain,
Kung nasa ang hanap buhay, go for it. Work for food. Work well. Kasi yung good work natin, yan ang ating credentials sa buhay. Yung ginawa mo kahapon, yun pala ang calling card mo for tomorrow's business. Yung itinanim mo kahapon, yung pala yung aanihin mo bukas. Yung nakita sa'yo ng mga taong kilos mo, asal mo nung last month, yung pala magbubukas ang pinto para sa'yo next month. Your work is your advertisement. It is your promo for yourself. And remember this, food goes to the good worker. Pare-pareho lang siyempre siyang may kasamang namumulot-mulot doon, pero dahil sa kanyang kagandahang loob that goes a long way back, ngayon meron siyang ani. Isa pang leksyon mga kapatid, kung kayo ay may mga manugang na o manugang kahit isa, be good to your mga manugang. Apply this personally. Alam nyo, ang manugang hindi originally kasama sa pamilya pero naging kasama na. Kumbaga, napasabit na siya doon, napasama na siya. So sa buhay din natin, maraming sabit, maraming napasama na lang, be good. Kasi hindi mo naman alam kung sino dyan sa mga kasama mo ang magiging Orpa, sino ang magiging Ruth. Be good. Napakabait at napakabuti nitong si Naomi at siya ay umani ng mabuti. Kaya ang itanim sa puso ng manugang, ng anak, ng kapitbahay, ng hindi man lang kakilala, ay mabuti. Parang aanihin mo rin, mabuti. Kung ano itinatanim, yun ang inaani. At na-bless si Naomi kasi mabait sa manugang, mabait sa anak, mabait sa asawa, at mabait sa mga kamag-anak. Kaya kapatid itong si Boaz, na kamag-anak ng asawa niya, merong open heart policy para kay Ruth, para kay Naomi. Higit sa lahat yun ay una dahil kay Naomi, kasi yun ang nagdala sa kanya doon sa bayan na yun. Be good to your mother-in-law. Again, make a personal application. Kung alin, sino ang maituturing na mother-in-law ng inyong buhay. Yan ba ay totoong mother-in-law o talaga lang naging relasyon nyo dahil kamag-anak ng mahal nyo sa buhay o kaibigan ng inyong kaibigan? Ganon din yun. Merong isang namamagitan between you and that person kaya nagkaroon kayo ng connection, be good to that person. Kasi kung mabuti ka sa iyong mother-in-law, it means being good to your asawa and to yourself. Kasi lahat ng yan, sa'yo rin at sa'yo rin babalik. Ang dumudura sa langit, siya ang nagduduraan niya ang sarili niyang mukha. Kung ano man ang ating pinapawalan, yun ang bumabalik, nagbubumerang sa ating buhay. So, na-bless si Ruth kasi mabait. Mabait sa biyanan. At mabait na masipag pa. Meron naman kasi dyan, mabait pero tamad. Meron naman, masipag, pero hindi mabait. So, hindi mo malaman kung itutulak mo o kakabigin. So, magsipag na, mabait pa. It's a decision. Every time you wake up, every time that the hours pass, you decide kung magiging masipag o tamad. You decide kung magiging mabait o hindi mabait. So, decide to be mabait and masipag. Kasi nagtatanim ka para sa future. Future ng iba, future mo. Ba't ka magtatanim ng negative? Ikaw din ang aanin nun. And very importantly, go to and stand, sit, or camp in the path of blessings. Kung saan may ilog na dumadaan, doon mo itanim ang iyong mga ugat para lagi kang may naiinom na tubig. Yung dinadaanan ng kapapala, doon ka dumikit. Yung mga tao na kitang-kita mo na blessed, ang ginagawa nila, pinagpapala ng Panginoon, mabunga, matagumpay, doon ka sumama. Kasi madadamay ka kung negative siya, at madadala ka rin naman kung positive siya. Psalm 1, 1-3. Great blessings belong to those who don't listen to evil advice, who don't live like sinners, and who don't join those who make fun of God. Instead, they love the Lord's teachings and think about them day and night. So they grow strong like a tree planted by a stream, a tree that produces fruit when it should, and has leaves that never fail. Everything they do is successful. Pag daw ikay maka-Diyos, mabait, mabuti, daig mo pa ang puno na nakatanim sa tabi ng batis.
para kang puno na laging nakasawsaw sa ilog, sa tubig ang iyong mga ugat. Ang mga dahon mo hindi natutuyo. Pag panahon ng pamumunga, namumunga ka, lahat ng ginagawa mo, mabunga. Maraming aral na applicable sa ating present situation ngayon. Isa doon, gumugulong ang buhay, paiba-iba. Dumana si Naomi ng masarap na buhay kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak sa sariling bayan. Pero naiba, gumulong ang gulong ng buhay. Naging mahirap ang buhay nila ng ibang bayan, nakipagsapalaran doon. And then, nakaranas naman ng konting unlad, konting saya, nagkaroon ng mga malugang. Pero namatay naman yung asawa. At makalipas ang 10 taon, namatay yung 2 anak. Gumulong uli ang buhay, pupunta sa lungkot. Pero, nakabalita naman siya na wow, okay na uli ang buhay sa sariling bayan. Marami na uling ani, may hanap buhay. So bumalik naman siya. Naiba na naman uli ang buhay niya. Mga kapatid, yun ang buhay. Parang gulong. Minsan tama ka sa hindi masarap, nalulubog ka konti sa kanal. Minsan naman ang ganda-ganda ng dinadaanan mo, nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. Ganun ang buhay. Accept it as part of life. Don't fight it. Don't make it an issue. Kasi mahirapan ka lang. Ganun talaga. Flow na lang. Maki-flow ka na lang. At dahil talagang yun ang agos, huwag mo nalang labanan and get the most out of it. At hindi lahat ng nangyayaring mahirap ay parusa ng Diyos. Kasi mabait ang Diyos. Hindi siya mahilig magparusa. Hindi siya madaling magalit. Katulad ng ipinapakita ng mga religions. Lagi kang pinapagilty, lagi kang pinagsisisi, lagi ka na lamang na pinag-aayuno. Hindi mo na malaman kung alin sa mga kasalanan mo ang dahilan, kung ba't umulan, ba't bumagyo, bakit nagkaroon ng tsunami, ba't may pumutok na bulkan. Nangyayari talaga yun, natural lang yun. Hindi mo kailangan isisi sa iyong sarili. Bagamat may mga talagang pagkukulang tayong dapat pag-aralan, dapat na talikuran, dapat na linisin sa ating buhay. Pero hindi naman laging ikaw ang may kasalanan, kaya nagkakaganyan yung planeta. Nadadagdagan ang guilt feelings, nadadagdagan ang takot. Dahil mo, anong laban mo sa Diyos kung galit sa iyo ang Diyos? Pero no, hindi mo gagalitin ang Diyos. Nangyayari lang talaga yan. Akala lang ni Naomi, pinapagalitan siya ng Diyos. Pero, interpretation niya yun. At yun ang culture nila, yun ang paniniwala nila. But it doesn't have to be sound doctrine para paghahawakan natin at i-apply sa ating mga buhay. Creation moves by its own God-designed, preset, natural law. By causes and effects. Katulad noon, nagkaroon ng drought, hindi nagkaroon silang taggutom, hindi naman dahil gusto silang parusahan ng Diyos, there must have been natural reasons why it happened. Pero nagkaroon din ng natural reasons na bumalik yung yaman ng lupa, hindi naman sinabing parusahin ng Diyos o gantimpalahin ng Diyos. Ganun talaga yung nature, it runs in cycles. Merong end ang time, merong end ang cycle, at merong beginning ng bagong time, bagong cycle. So, just make the most out of whatever cycle you are into at the moment. Walang personalan. Pagkat hindi naman masamang isipin na baka may mali akong ginawa, maitama ko, baka meron akong pwedeng improvein, pero hindi laging sisisihin mo ang Diyos na nagagalit siya, pinaparusahan ka, o sisisihin mo ang iyong sarili. Ganun talaga ang nature. Paiba-iba, may mga seasons, may mga panahon. Pero ang lahat, bumabalik din sa dati. Nagbabalanse. At yung impression ni Naomi na dinagukan siya ng Diyos ay personal impression lang niya. Cultural, religious belief lang yon.
Hindi kailangan gawin natin yun na universal doctrine at i-apply sa buhay natin na tuwing may nangyayaring nahihirapan tayo, ay galit ang Diyos. Ano ba ang Diyos isip bata na tuwing nagagalit siya, paparusahan niya lahat at random, lahat na lang magdurusa dahil galit siya sa konti o may mga nagkamali. Yung impression na binibigay ko minsan ng religious doctrine about God is very wrong. Very unfair to God. Na ipapakilala mo siya na parang laging magagalitin. Anong laban mo sa Diyos pa siya nagalit? So matatakot ka. Ang sabi niya, fear not. Comfort my people. Sabi sa Bible, I know the plans I have for you. Plans to give you hope, a future. Plans to, not to harm you, but to prosper you. Yun ang pangawakan natin, hindi pananakot ng maraming religious leaders na tawag ng katakot-takot na walang katapusang paulit-ulit na repentance and fasting. Tingnan na may puputok ng bulkan, repentance. Tingnan meron na lang tsunami, repentance. Work of nature yan eh. Tingnan natin kung anong pananagutan natin. Kaya nagkakaganon yung nature na i-imbalance para yung contribution natin, mai-correct natin, mai-balance yun, at tumama ang lahat. Pero hindi mo kasalanan na may bulkan. Wala pang tao, may bulkan na. Wala pang relihiyon, may bulkan na, may tsunami na. Except that we were not there to know it and to record it. Huwag nating bigyan ng bad image ang Diyos. Siya ay maibigin. Siya ay mapagpatawad pa man kahit na tayo ay nagkukulang, nagkakasala, at hindi siya natutuwa na nahihirapan ang kanyang mga anak. Ang dapat natin gawin, adjust. Use our intelligence. Use wisdom to make the most out of the little that is available at the moment. Yung hanapin, katulad nila Naomi, walang pagkain sa bayan nila, ng ibang bayan, na wala sa kanilang sariling tinitirahan, umuwi sa sariling bayan. Adjust. Ganun lang yun. Huwag natin sobrang i-dramatize. Minsan, personal responsibility ng individual talaga kung bakit may nangyayari. Minsan, corporate responsibility ng grupo. Pero kung minsan naman talagang natural process lang, cause and effect. Hindi dahil may kasalanan ng mga tao, kundi yun talaga ang mangyayari. God-given na yung rules na yun of nature. When God created nature on the seventh day, He rested. Ibig sabihin, tapos na ang creation. Lahat ng formula nandyan na. Lahat ng may invento, kailangan na lang malaman mo yung law of nature para yung science, may applied science mo siya, makagawa ka ng mga engineering works, makagawa ka ng physics works, pero nandun na yung mga laws na yon. Ngayon, kahit ang banal-banal mo, nadulas ka, nabago ka, namatay ka, hindi dahil ibig sabihin ay makasalanan ka, kasi may law of gravity. Hindi ka marunong lumangoy, isa kang missionary, isa kang makadiyos na tao, nahulog ka sa barko, nalunod ka, hindi dahil masama ka o may kasalanan ka, kasi may law of buoyancy, may law of gravity. So, part of godliness is to know the works and the laws of nature. Sumabay ka, igalan mo yon para ma-maximize mo ang benefit, ma-minimize ang harm, at matuto kang sumaya kahit ano yung nangyayari. Hindi lagi mong gagawing moral issue yan. Kasi pag nag-moral issue, laging merong may kasalanan. Pero bakit naman kahit takot-takot na repentance sa mangyari, may pumuputok pa rin guluhan. Parang maling image of God, yung naidodrawing ng iba. Kilalanin natin ang Diyos. Kasi even yung mga statements sa mga tao sa Bible, hindi naman sila perfect eh. Hindi naman sila God, hindi sila si Jesus na nagsasalita. So pwedeng may mga wrong silang pinagsasasabi. Kahit nasa Bible yun, sinasabi nila. Kahit si Peter, sabi ni Peter kay Lord, ay hindi kayo pwedeng mamatay, hindi kayo pwedeng magpunta sa Jerusalem. I will not allow that. Sabi ni Lord, get behind me, Satan. You are not on the side of God, but of men. Si Peter pa yan ha. So, susuriin natin lahat ng nakikita natin sa Bible, mga sinasabi ng mga tao dyan, salain natin sa Jesus filter. Ano sinasabi ni Jesus tungkol dito? Approve ba si Jesus sa impression na yon? Approve ba si Jesus sa conclusion na yon? Jesus is the final court of appeal. His name is above every name. So, dapat dalhin kay Jesus ang lahat ng issues natin. Lalo pag nagte-theologize tayo ng mga natural phenomena. Talaga ba? Alam natin na si Jesus nung bumabagyo, natakot yung mga disciples, ginising siya, hindi yung mga disciples ang pinagalitan niya o sinaway. Ang sinaway niya yung barko. Hindi, yung bagyo. Hindi naman niya sinabing, masama kayo kaya may bagyo, magsisina kayo, mag-fasting kayo para tumigil ang alon. No. Sabi lang niya sa alon at bagyo, tumahimik kayo. At tumahimik nga. So in other words, hindi niya pinagalitan yung mga disciples dahil may bagyo. Meron talagang bagyo. Nangyayari talaga yun. Ecclesiastes 9:11. I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong. Nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance
happened to them all. Sabi ni Solomon, pinakamarunong na tao ang naglakad sa balat ng lupa. Pero bakit isang nakita katotohanan eh? Sabi niya, nakita niyo na ba to? Ito. Hindi laging nananalo sa karera ang mga mabilis tumakbo. Minsan natatapilok sila. Hindi laging pumupunta ang pagkain sa mesa ng mga matalino. At hindi ko mo magaling ang isang tao, siya yung yayaman. Kahit marami siyang pinag-aralan, hindi laging siya ang mapalad sa buhay. Sabi niya, time and chance happen to them all. And the contemporary English version says it very clearly, we each have our own share of bad luck. At sabi ng Tagalog version, ang lahat ay dinaratan ng malas. Hindi dahil lagi silang masama o sila may pananagutan. May isa pang lesson sa buhay na yan ni Naomi. Laging may balancing act. Ang nature, ang creation. Pag merong kinukuha, may natitira. So mga kapatid, ano man ang nakukuha sa atin, ang paligid, ng kalikasan, ng mga nangyayari, ang hanapin nyo at ipagbunyi yung natira. Laging may natitira. Namatay yung asawa ni Naomi, natira ang 2 anak. Namatay ang 2 anak, natira ang 2 manugang. Nawala ang isang manugang, natira ang isang manugang. At dahil sa isang manugang na yon, ang lahat ng nawala sa kanya inabalik. Nagkaroon siya ng isang bagong manugang na si Boaz, na higit na mayaman pa kaysa sa kanila noon. Nagkaroon ng balancing act. Lahat ng kinukuha sa atin, may kapalit. Kung minsan lang ayaw natin tingnan yung kapalit, nagpipili tayong ipaghanap-hanapan yung mga nawala na, huwag ninyong hanapin yung nawala, huwag habulin yung tumakbo, at appreciatein kung ano ang meron tayo. Sit down, brothers and sisters. Count your blessings. Count kung ano yung natira. Count kung ano yung kapalit. Count kung ano yung meron pa. At after counting your blessings, share your blessings. Yan ang importanteng gawin natin. This is how we handle difficult times. This is how we handle challenging times. Dapat magpakabait. Kasi, ang pag-asa mo na lang, ang Diyos. So, dapat magpakabait ka. Kasi ang Diyos ay natutuwa sa mabait. At pagka merong kabaitan na ibinibigay, may balance ang nature, may kabaitan na mabalik. So, ibigay mo kung ano gusto mong tanggapin. Share what you want to receive or what you want to keep. Kay Naomi, nawala ang kanyang sariling bayan, ang kapalit Moab. Nawala ang asawa, may natira, 2 anak. Nawala ang 2 anak, may natira, 2 manugang. Nawala ang Moab uli, ang natira at kapalit, sariling bayan, bumalik siya. At eto, may nawala ang isang manugang niya, si Orpa, pero natira ang isang manugang, plus Boaz. So parang ang dami-dami nung natira sa kanya. Huwag hanapan ng drama ang mga nangyayari. Huwag i-drama tayo sa paggulong ng buhay, ang pagbabago, ang pagkawala ng anuman o ng sino man. Kasi pabibigatin mo lang ang iyong dala. Imulat ang mata. Tingnan, ipagpasalamat ang natira, ang kapalit. Mga kapatid, ano man ang nawala na sa ating buhay? Wala naman yun nung ipinanak tayo eh. Wala tayong dala nung ipinanganak tayo at wala tayong dadalhin pag tayo ay kinuha na ng Panginoon. You were born with nothing and you will leave this world with nothing in your hands. Kaya ang mahalaga, huwag na nating masyadong ipagsentimiento yung mga nawala. Pasalamat na lang tayo, nahiram natin sandali. Nagkaroon tayo at kung nawala man, at least nakahiram ka. Pero imulat mo ang iyong mata kasi siguradong may natira. Siguradong may kapalit. Tingnan, ipagpasalamat ang natira at ang kapalit. At mahalaga, continue to be good and loving. Continue to do good. We need each other. The present situation shows everyone how much we need God's grace. How much we need to plant and do good. Dahil dumarating ng time, aasa ka lang talaga sa bunga ng naitanim mo noon pa. So mga kapatid, anong gagawin natin? Yung doable, magpakabait na lang. Mas doable yan. Mas may benefit and dividends yan. Yan ang siguradong mayroong balik. Kasi sabi sa Bible, sabi ni Jesus,
A man will harvest, a woman will harvest what he or she plants. Kung anong itinanim, aanihin. So magpakabait na lang and wait for the Lord's beautiful balancing of your world, of our lives. Thank you.